Joy in the morning, kagalakan sa umaga. May pagkakataon tayong tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa araw na 'to at sa buong araw na ito. Ang tanong, kung merong kagalakan o joy sa buong buhay mo ay nanaisin mo ba? Naku, siyempre naman po, 'no? Pero mag-iisip din tayo kasi naku, parang hindi puwedeng mangyari 'yun. Papaanong ibang mga feelings ko? Halimbawa, hindi naman ako masaya. Papaano kung, sinasaktan ako ng iba, ang kalooban ko sinasaktan, minsan nababatukan, 'di ba? Papaano ako makakapili ng kagalakan sa puso ko? Sa araw na ito, ang nais kong sabihin sa inyo na ang kagalakan sa pagpili ay hindi sa pag-iisip natin kundi sa ating desisyon, 'no? Ang kagalakan ay sa pagpili, yung desisyon mo kaysa sa pag-iisip mo. Kuha ba natin 'yon? Kasi nagdedesisyon ka, 'di ba? Minsan na hindi mo na iniisip, nagdedesisyon ka. Talagang nagsasabi ka na, "Ito ang nais ko. Ayokong malungkot, ayokong masira ang araw ko, gusto ko ang kagalakan." Ayan. Praise God. So, hindi sa pag-iisip nagsisimula ang kagalakan, sa pagpili, yun, mas magandang sabihin yun. Maraming nagsasabi na ang kagalakan or joy ay iba kaysa sa kasayahan or happiness, 'no? Sabi na, ay iba yung joy, iba yung happiness. Pero sa totoo lang po, magkasama po yung dalawa. Hindi ka rin puwede naman magkaroon ng happiness kung wala kang joy, tama po ba? Kapag naisip mo ang Panginoong Hesukristo, anong tingin mo? 'No? Nagalak lang ba siya pero hindi siya masaya? Aba, nagalak po siya at siya'y nagsaya. Marami pong mga instances sa Bible na nagagalak ang Panginoon. Okay, may napanood nga akong movie nun, yung Jesus. Aba, smiling po si Lord dun, 'no? Hindi kapareho nung mga pino-portray si Jesus sa parating malungkot, parating kasimangot, parang parating nagsa-suffer, 'di ba? Pero ang Panginoon po ay may kagalakan. Okay, ang susunod na verse ay basahin natin sabay-sabay. Ready na po ba kayo? At sa pagbasa natin ito, i-picture po natin na ang Lord ay nakangiti sa'yo. Kaya mo yon? Yung pagbasa natin ito, total siya naman ang sumulat nito. Parang andiyan ang Panginoon, nakangiti siya sa'yo individual. Dahil masaya siya sa'yo, siya'y natutuwa sa'yo. Ngayon nandito ka sa araw-araw na pagpapala, at least you're searching for ways na matanggap mo yung pagpapala ng Lord kasi gustong-gusto ka niyang pagpalain. Ang sabi po dito sa verse na 'to, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2. So yan ang posisyon ng ating Panginoon ngayon, no? Tapos siyang pagdaanan lahat ang paghihirap, ngayon ay nandun siya sa kanang kamay, sa kanang trono ng ating Panginoon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, 'no, sa Tagalog, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Hebreo chapter 12 verse 2. Babasahin kong muli sa English, 'no, para ma-meditate po natin. Looking unto Jesus. Sabayan niyo po ako. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Natiis niya yung krus. Natiis niya yung paghihirap doon. No? He endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Nagawa niya yung mission niya. Naligtas niya tayo. Nabigyan niya tayo ng pag-asa. Yung kagalakang nakita niya nang siya'y nakabayubay sa krus, siguro nakikita niya ang dami-daming tao. Puwede naman niyang hindi tuloy yung, ang pagkamatay dun sa krus, 'di ba? Puwede na siyang umalis dun, humingi ng tulong sa Lord, ayoko na. Pero hindi, tinuloy niya, eh. Dahil nakasalalay yung ating kaligtasan dun sa krus ng Kalbaryo.
Kaya tinuloy niya yung kagalakan niya na maligtas ang mapakaraming multitudes of people. Even sa mundo ngayon, yung kaligtasan na yan ay effective pa, di ba? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay nakakatanggap ng kaligtasan. Amen. Ngayon, maaari kang maligtas. Mamaya po magpe-pray tayo ng prayer of salvation. Naroon siya para sa iyo at para sa akin. Ginawa niya yon para sa atin upang ma-enjoy natin ang buhay na may kagalakan. Imagine mo na lang yung buhay mo kung walang kagalakan. Umaga pa lang, simangot ka na. Lunchtime, simangot, matulog ka na, simangot pa rin. Mamayang konti, may sakit ka na sa puso. Dahil sa kasungitan mo, sa pagsisimangot mo or galit mo, di ba? Pero may kagalakan po sa Panginoon. Tiniis niya ang mga bagay na yun. Dahil alam niya na dahil dito ay mare-rescue at mare-redeem niya tayo mula sa pagkasangla, excuse me, sa kamay ng kaaway na si Satanas sa Diablo. Rescue! Ni-rescue tayo ng Panginoon. Kaya habang lalo nating nakikilala ang Panginoong Hesukristo, nare-realize natin yung joy set before Him para sa kaligtasan ng tao. Kagalakang walang hanggan. Kaya ito po ang angkla ng ating kagalakan. Amen? Kahit minsan magulo yung paligid natin, pero andun yung angkla. Mahawa ka doon. Alam mo yun, di ba? Yung ating kagalakan sa magulo at nanggigipit na mundo ay ang kagalakan kay Kristo. Kaya minsan pag malalim yung problema ko, may problema. Sinasabi ko, the joy of the Lord is my strength. Hindi ko mahaharap ang problema sa aking sariling lakas lamang. Ang problema na to, hinaharap ko dahil may kalakasan na hinuhugot ko mula sa Panginoong Hesukristo. The joy of the Lord is my strength. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo makakaranas ng lungkot or disappointment. Subalit kapag kilala mo ang Panginoon mong Diyos, ang Panginoong Hesukristo, sa Kanya nang gagaling ang tunay na kagalakan na hindi kumukupas at naglalaho. Alam naman ni Lord yung mga pinagdadaanan natin. Even sa araw na to, or kahapon, di ba? O sa linggong ito, alam niya yung pinagdadaanan natin araw-araw. Maraming mahirap at nakakapanggigil na mga sitwasyon sa buhay. Tama po ba? At nais niya na tayo i-comfort. So, magagawa natin, huminahon po tayo. Diba? Napakaraming ulat sa Biblia. Ang mga halimbawa na dumating ang Panginoon, nagpakita siya no? Sa mga pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao. Yung parang wala ka nang pupuntahan, wala ka nang solution. Pero nung tumawag ka sa Panginoon, nagbigay siya ng solution sa iyo. Nagbigay siya ng kaligtasan. Ano pa ang binigay niya? Kapayapaan at kagalakan. Kasama po yung kagalakan doon. So bago tayo magtapos, ay hinihiling ko na mag-meditate tayo doon sa scripture na binasa natin kanina, doon sa Bible verse na binasa natin kanina sa Hebrews chapter 12, okay, verse 2. At hingin natin sa Diyos ang kanyang tulong na matanggap natin ang tunay na kagalakan na siya lamang at walang ibang makapagbibigay. Praise God. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hallelujah. So kahit anong sitwasyon ang makaharap natin ngayon, lalo na yung mga hindi kaaya-aya, alam na ninyo, the joy of the Lord is our strength. So hanggang sa susunod nating pagkikita, I say to you, shalom, peace, joy. God bless you. Ito po lang, galing po ito sa araw-araw na pagpapala. God bless you and bye-bye.